One 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. A 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan, matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring isyu ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Tuwing ika-4 ng linggo o ng linggo mga kasama ng buwan ng Hunyo ay National Poison Prevention Week. Ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation number 1777 of 2009. Ang National Poison Prevention Week po ay may nilalayong itaas ang kamalayan po ng publiko tungkol sa pag-iwas sa pagkalason. Magandang hapon, ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan. Kamusta mga kaibigan, mga suki, mga kanutrisyon. Very educational at napakahalaga po ang inihandang episode namin ng ating mahal na Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon din ang Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa ating mga suking nakikinig sa radyo mo sa nutrisyon. At dahil nga National Poison Prevention Week next week, ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay kaligtasan sa tahanan at kahit saan man, pagkalason, iwasan. Di po ba ma'am, ang madalas mabiktima ng pagkalason ay ang mga batiting, yung mga bata? Batiting? Bago yun. Oo, totoo yung mga yan, batiting, Rod. Oo. yung mga bata. Ang mga maliliit nating miyembro ng society, no? Hindi pa kasi sila marunong bumasa o makaintindi ng warning labels. Yun, ano doon. At pwede ring kulang sa supervision ng mga magulang. Opo. Oo. O kaya yung kanilang caregiver, kaya sila na-expose sa lason. Maging ang ating mga matatanda ay nabibiktima rin. Oo, dahil so, naman hindi lang pala yung mga bata ang prone rito. Malabo na rin naman siguro ang kanilang paningin. At hindi na nila nababasa yung mga nakalagay sa label, no? Oo, hindi tama. Hindi nga, walang label kasi kung minsan yung mga nakakalason. Naku, sa ating mga bahay pa lang, ma'am, napakarami ng maaring makalason. Mga chemical na panlinis, mga pamatay sa peste gaya ng daga, o mga gamot sa ating medicine cabinet. Oo, at saka kung minsan, Rod, food poisoning, very common din. Opo. Oo, meron ding mga poisonous substances sa ating pagkain. Pero Asik Bernie, ano po ba ang definition o ibig sabihin ng lason? Meron din kasing mga bagay na actually ay hindi lason pero kapag nasobrahan naman ay nagiging lason na rin. Oo nga, totoo ka. Paano natin na madaling malalaman, ma'am? Yan. Sa puntong yan, Rod, ay ating tanungin yung ating makakasamang guest expert at walang iba kundi siya po yung head ng National Poison Management and Control Center na nasa loob po ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Oo. At siya po ay walang iba kundi si Dr. Carissa Paz C. Joquino. Magandang hapon po, Dr. Carissa, at welcome po sa radyo mo sa nutrisyon. Magandang hapon po sa inyo, Asik Bernie at Sir Rod. Kuya Rod na lang po, Doc. Good afternoon po at welcome po sa radyo mo sa nutrisyon. Alright, diretso na po tayo sa ating talakayan. Gaya ng sinasabi natin, napaka-educational po ang ating topic ngayong hapon. Correct. Ano po ba ang ibig sabihin o ano po yung lason, Doc? At ano ang poisoning o pagkalason? Yung lason ay actually kahit anong bagay na makakasama sa kalusugan pag ito ay ginamit sa maling paraan. Opo. Or kung sakali mali ang sukat o ibang taong gumamit ng bagay o chemical na yun sa maling sa maling tao napunta yung
kunwari gamot. Dapat para sa matanda, napunta sa bata. Yun ay mga situation kung saan maaring O posibleng malason. Marami po ba ang cases ng poisoning, Doc Carissa, dito sa ating bansa? Yung nire-report sa Poison Center namin ay sa telephone, kasi may 24-hour telephone service kami, ay umaabot ng about 4,000 cases in a year sa 4,000. telepono. Opo. Pero yung napupunta sa PGH na nako-confine sa Philippine General Hospital ay umaabot sa mga 1,000 patients. Ano po yun? Pag-compare sa ibang bansa, mataas ba yun? O Ay mababa po yun. mababa yun? Oo. Hindi ko alam kung bakit mababa. Maaring hindi lang aware ang mga tao na meron tayong poison center na pwede nilang tawagan kung meron silang iniisip na may nalason sa kanila. Meron kasi yung poison center parang ngayon ko lang narinig, Rod, unless hindi ko lang napapansin siguro, pero meron po bang ibang hospital apart from PGH or Philippine General Hospital na meron din ng poison management or control center? Oo, meron. Meron tayong poison center sa East Avenue Medical Center. Okay. Meron Manila. din sa Rizal Medical Center. Okay. Out of Manila, meron din tayong poison center sa Batangas Regional Hospital. Oo. At merong isa pa or dalawa yata. Merong isa sa Tacloban, may isa rin sa Naga. Okay. Sa Mindanao, ma'am, Doc, meron ba? Wala pa. Merong isa sa Cagayan de Oro, kaya lang yung head ata nung poison center na yun ay ibang bansa na. Kaya hindi siya active. Okay. So ang tutukan ko lang muna, Rod, yung sa center kasi Yes po, hindi nga baka hindi alam ng mga ibang tao na or ng karamihan na meron tayong ganitong special unit sa UPPGH. Ano po ba yung inyong procedure pag halimbawa may nalason? Paano po ba nakaka-avail nung services ng center? Sabi nyo kanina meron kayong 24/7 na ano? Yes. So kapag may nalason kunwari at dinala sa isang ospital na walang active poison center or walang active na toxicologist, ay tumatawag ang mga physicians doon sa 24-hour hotline. Kahit saan ka matatawagan yung poison center, ang telephone number ay 524-1078. 524-1078. Yes. Okay. And then, batay sa information na binibigay sa mga naka-duty na nurse o doktor, ay sinasabihan yung caller kung anong pwedeng gawin para sa pasyente at kung kailangan talagang dalhin sa isang center na may toxicologist, ay pinapadala namin doon sa mga center na yon. Binibigyan ko agad ng first aid. Binibigyan din ng advice kung anong pwedeng Oo. gawin sa pasyente habang nandun pa sa local hospital. Ayun. Ano po ba yung mga karaniwan o ordinaryong nagdudulot ng lason, Dr. Carissa? Para bang, kasi nakakatakot di ba? Kaya Kasi pag wala sa pangalan, ka na, lason. oo. Di ba may bungo yun at saka ganun, Yes. cross? So sa statistics namin, meron tayong top 10 agents Okay. na na-report sa Poison Center. So yung unang-una, yung tinatawag naming household cleaners. Kasama doon yung mga Yan. bleaching agents, mga alkali at acids. So muriatic acid, sodium hydroxide o liquid sosa, or sodium hypochlorite, or yung chlorine na kinakanaw sa tubig na nabibili sa palengke, chlorine granules. Nakakalason po yun? Yes, Nako. yes. Okay. Kasama din doon ay Kasi very common siya, no? Yes, opo. Na Kahit cleaning agents. kaya oo. sinasabi ni Doc, kahit sa palengke, mayroon Oo. May nabibili natin. kasama din doon sa household cleaners, actually yung tinatawag namin sa Poison Center ay silver jewelry cleaning Ay, agent. naku ho. Isa rin yan sa mga... Oo. At yun ay pinapoint out ko specifically dahil yung mortality or yung pagkamatay dahil sa silver jewelry cleaning agent ay mataas. Mhm. So sa mga sabihin nating 100 na uminom ng silver jewelry cleaning agent,
62 ang namamatay. So 62% ang mortality. Actually, meron yatang suicide case, di ba? Na yun ang ginamit niya, ininom niya. Oh, yes. Yung silver cleaner. Oo. Pero hindi, Jewelry cleaner. gusto ko rin sabihin na hindi naman lahat ng silver jewelry cleaning agent ay may cyanide, no? Yung iba lang. Kaya lang sa ordinaryo na tao, hindi mo masasabi kung alin doon ang may cyanide, alin ang wala. Okay. So ano pa pong mga maliban sa household cleaning agents? Ang number 2 na nakatala dito sa statistics namin ay pharmaceutical agents or yung mga drugs na iniinom ng mga tao para sa mga iba-ibang karamdaman. Kunwari, paracetamol. Nagiging lason yung paracetamol kapag overdose. Pag sobra. Or ferrous sulfate, yung para iron. sa buntis. Yes. Or yung nakakalason aspirin. din po yun. Kapag overdose. Mga ilan po ba? Anong ibig sabihin ba ng overdose? Mga ilang tablets ang inumin niya? Depende yon sa agent na pinag-uusapan. Okay. Kung paracetamol, ang overdose ay 150 mg per kilo. So, kino-compute yun. Depende sa weight ng taong iinom. Okay. Tapos ano pa pong mga example ng mga gamot na pwedeng maging poison? Yung isa pang common ay yung mga sedative agents like permanente ang tulog mo diazepam, clonazepam. Hindi ka na magigising. Pag sumobra. Maraming nahihirapan matulog. So, nag-overdose sila dun sa mga Zolpidem. And then, it happens na hindi na sila magising? Ganun ba po yung iba ay parang inaantok-antok pag dinadala sa ospital. Yung iba, kapag hinahalo pa sa alcohol, ay natutuluyan na. Okay, ano pang bagay? Ang number 3 ay yung substances of abuse. Kasama doon ay ethanol. Yung beer, yung gin, yung brandy, lambanog, diba? At pangalawa, yung shabu, methamphetamine. So, yun, magkakasama. Pati na rin ang marijuana. Kasama yun sa number 3. And yun ay sa overdose din po, yung sa marijuana, for instance, dahil sa dami? Well, even on the regular use, kapag nagkaroon siya ng hallucinations or misperceptions about the surroundings. Yes. Poisoning na yun, Doc? Yeah, we consider it poisoning. Okay. Pang fourth? Kerosene. Yan naman ay napaka-common sa mga bata. At ang dahilan yan ay sinasalin ang kerosene sa mga bote na pang tubig. Pang tubig. Or pang soft drinks. Kung bata ka, hindi mo naman alam kung na tubig nga yung laman yung laman ng bote na yun. Tapos, next po? Pesticides. Yung mga household pesticides natin. Meron din tayong heavy metals. Ang kasama doon sa heavy metals ay lead or tingga and mercury or asoge. Kaya ba yan, Doc, binabawal sa maraming mga gamit ngayon, di ba? Yung basta sinabing lead, binabawal na. Maski sa school supplies, di ba? School supplies, even toys. Kasi yung lead na nakikita sa paint ng mga iba-ibang bagay. Tapos kuminsan na kakain ng mga bata yun. Kasama din sa poisoning ang mga animal bites. So, ang karaniwan na bites ay snake bites. Meron tayong mga snakes dito sa Pilipinas na nakakalason. Yung cobra at yung pit viper. Yung ahas na kulay green na pumupulupot sa mga sanga-sanga. Kagat ng aso. Ay hindi siya kasama sa poisoning. Dahil nakamamatay din. Rabies. Nagkakaroon ng rabies. Tama. Pero hindi siya kasama. Hindi siya binibilang. It's more considered an infectious disease. Yung sa pagkain, Doc, ano yung mga karaniwang nagdudulot ng lason sa pagkain naman? Meron tayong kasama sa top 10 yung mga plant toxins. Kasama doon yung mushrooms. And although rare, yung napag-usapan natin noon na mga unusual substances na pagkain na kinakain ng tao, itlog ng palaka, or yung cassava, di ba? Meron siya ng poisoning. Cassava. Pero yung cassava mismo ay hindi, no? It's just
a small part of the kasaba na may konting cyanide na nakakalason. Saan parte talaga, Doc? Yung, Sa kasaba? Yung parte na malapit sa balat. Ayun. Yung kapag hiniwa mo yung kamoting kahoy, yung pink na part, yun ang may Huwag cyanide. nilang kainin. Dapat hindi kinakain. Hindi kinakain. Dapat tinatanggal. Ayun. Alright, mga kasama, ayun pala nga unang buwelo namin sa ating topic. Pero ang dami na nilang natutunan, ma'am, no? Oo. Kung Nasa paligid lang pala natin nasa paligid lang pala yung mga nakakalason na bagay. Nako, pati pagkain. Kung nais nyo mga kaibigan na pakinggan muli at mapanood po ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan, abay i-share lang po sa iba. Punta lang po sa Radyo Mo sa Nutrition Channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. Pwede nyo rin ho kaming maging friend sa Facebook. Punta lang po kayo sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrition. Isang word lang po yun. At i-follow nyo rin kami sa Twitter, twitter.com/Radyo Nutrition. Ayan, iwanan po muna natin mga kasabang talakayan at bigyan daan natin ang ating text question of the day. Eto na para sa 6 na mananalo ng tig 50 pesos load. Okay. Ang tanong po ay magbigay ng 3 bagay na nakalalason na karaniwang natatagpuan sa ating tahanan. Naku, napakasimple lang, Ninang, Asek. Siyempre, gift. Gift na, regalo na. Maagang pamasko to. Christmas in June. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, syempre space, ang sagot po at isend sa 0919-884-0659. Again, ulitin ko lang po. Ito yung yung numero para sa ating promo. 0919-884-0659. Ang mga numero naman para sa inyong mga katanungan, sigurado yung mga kasama natin dyan ay may mga tanong sa ating bisita at kay Asek Bernie. Ito po yung mga numero para sa inyong mga tanong. 0921-431-1044. Yan sa mga gumagamit po ng Smart. Para sa Globe subscribers, 0927-863-77771. Alright, mga kasama, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Kumain ng mga pagkaing malinis at ligtas sa panganib. Ugaliin ang wastong pag-iimbak, paghahanda at paghahain ng pagkain. Isagawa ang Golden Rules for Food Safety ng World Health Organization. Pamalagiin ang kalinisan ng kusina at bahay. Huwag pahawakin ang pagkain ng taong may impeksyon. Magsabon at maghugas ng kamay bago maghanda ng pagkain, bago kumain at pagkagaling sa palikuran. Hugasang mabuti ang prutas at gulay. Huwag gamitin ang mga kamay sa paghahalo ng pagkain. Hugasang mabuti ang mga gamit sa kusina. Lutuing mabuti ang karne, isda at manok. Ilagay sa ref ang tirang pagkain at painitang mabuti bago ihain muli. Kung hindi tiyak na ligtas ang pagkain, itapon ito. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang ating paksa ngayon ay kaligtasan sa tahanan at kahit saan man, pagkalason, iwasan. At ang ating panauhing expert ay walang iba kundi si Dr. Carissa Paz C. Joquino, ang head po ng National Poison Management and Control Center na nakalocate sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. At mga kasama, ulitin lang ho namin ang mga numero para sa inyong mga katanungan. 0921-431-1044, 0927-863-77771. Para sa 50 pesos load naman natin mga kasama sa ating pag-imig ngayong hapon. Ito po yung mga numero kung saan pwede ninyong i-send o ipadala ang inyong sagot sa tanong po ng ating ninang sa nutrisyon. Tanong po ni Asek Bernie, 0919-884-0659. Okay, Doc, balikan po natin yung discussion kanina bago sa gap. Ano po ba yung mga symptoms ng pagkalason? Kasi sabi nyo kanina na hindi halata, hindi alam ng tao kung alin ba yung may poisonous substance o wala. So, mahirap sagutin yun kasi napakaraming lason. Pero siguro sa experience namin sa Poison Center, ang unang-unang simptomas ng isang tao na nalason, kung
nainom niya yung lason ay pagsusuka. Kasi natural tendency yan ng katawan na tanggalin sa katawan yung nakakasama sa kanya. So, pagsusuka. Pero depende sa lason, iba-iba ang maaaring maging epekto. Kung ang lason ay nakakaapekto ng paghinga, nahihirapan huminga ang pasyente. Kung ang lason ay nakaka-allergy, ay magkakaroon ng mga allergic symptoms. Yung iba na, Rashes, ang ganun ba? cyanide ay matinding lason yun. Kaya ang nararamdaman ng mga maliliit na bata ay nawawalan sila ng malay at nagkukumbulsyon. Nako. So, depende talaga sa lason na iniisip natin. So kung halimbawa po ganun, yun ang nangyari sa halimbawa sa bahay, ano yung pwede nilang first aid? Okay. Di ba, Asek Bernie, marami sa mga tao ang ginagawa ay pinapasuka ang pasyente. Oo. Siguro ang dapat kong i-emphasize ay wag dapat ipasuka ang pasyente. Ang iba naman ay nagbibigay ng tubig na may asukal o may gata ng nyog. Ay mali ho yun. Okay. Dapat hindi yun ginagawa. Ang sinasabi lang po namin kapag may tumatawag ay paliguan ng pasyente at palitan ng damit kasi kung sumuka ay napupunta sa damit at yung ibang lason ay na-absorb pa rin sa balatan. So paliguan, palitan ng damit at dalhin sa ospital. At ang mga doktor na ang magde-decide kung ano pa ang kailangan gawin para sa pasyente. Marami talagang dapat tayo palang Walang correct, malaman. ano? Opo. So mabuti naman at meron pa pong iba. Ano pang dapat nilang gawin? Asik Bernie. Oo. Kung wari naman ay, ang sinabi ko sa inyo kanina ay household cleaners, Oo. ang pinakamadalas, yung asido o Number yung one. sosa. Yan naman ay, ganon din, hindi pinapasuka dahil nakakasunog yun ng lalamunan. Ang kapag maaga na discover na nakainom ng acid o ng sosa, ang kailangan ay bigyan ng raw egg whites. Raw egg whites. Kasi Hilaw yung na, ano. hilaw na puti yung ng puti itlog. lang, Yung puti lang. Hindi yung buo, hindi yung lahat. At yung raw egg whites, yun ang magko-coat doon sa lalamunan Lining. at esophagus para hindi siya masyadong magasgas nung agent ng lason. Poisonous agent. Yes. Okay, so madali naman sigurong i-remember yun, Rod. Yes, ano? so, opo, Huwag pasukahin. Opo. Tapos hugasan or Paliguan. paliguan, tapos palitan ng damit, and then painumin ng Egg white. Kung yung Kung- agent ang na pang- pinapag-usapan natin ay yung caustic agent, acido or kung Okay. Kung iba pong klase, Doc. hindi namin binibigay ang egg whites. Binibigay namin ang egg whites for Watusi. It is useful. Acids and bases. Yan Basta lang. yung nakakasunog ng lalamunan. Yes. Yun. Yun ang Tapos, ang pwede yung pinakamaganda, egg white. dalhin ka agad sa ospital. Oo. At huwag ipainom ng mga gata gaya ng sinasabi ni Doktor. Well, kanina nasabi natin yung kadalasang dahilan ng pagkalason, yung baka mahirap ng bumasa o kaya wala sa label. Meron pa po bang ibang dahilan ng pagkalason, Doc? Well, Na-meet na ninyo sa inyong center? karamihan ng mga pasyente namin ay mga bata. Sa statistiko namin, ang mga batang less than 5 years old ang babata pa talaga. Aapektuhan. So, meron ding konting kapabayaan ng mga magulang at ng caregivers yung problemang yon. So, ang sinasabi namin sa mga magulang, dapat sinusubaybayan yung activities ng anak. At sa bahay, dapat ay yung mga bagay na nakakalason ay dapat nakahiwalay sa mga tubig na iniinom natin o pagkain na kinakain sa araw-araw. Yun. Ano pa po ang pwedeng tandaan nila para maiwasan ang pagkalason, Doc? Kung hindi naman pagkain o hindi naman gamit sa bahay. Oo. Yung ang sinasabi namin ay sa mga bata, kerosene ang number one. Ano? At ang pinaka reason nun ay sinasalin nila yung kerosene sa mga bagay na nilalagyan ng Container, drinking water, kunwari, or lalagyan ng soft drinks. So yun ay dapat talagang hindi gagawin na isasalin ang kerosene sa ibang lalagyanan. Or kung isasalin man, sisiguraduhin na
nandun yung lason sa lugar Hindi na hindi ma-reach. maaabot Oo, ng hindi mga maaabot. bata. Oo. O kung maaaring ikandado nila yung pinaglagyan ng mga chemical na yon. Ay. Hold your Yan. breath ang ating Yan. episode ngayon. Yan ang talagang dapat nilang tandaan. Oo, kasi marami nang nababalita, Rod, Opo, ma'am. mga ganyan Oo. yung mga Kasi cases ng poisoning. Gaya nga ng sinasabi ni Dr. Jokino, hanggang ngayon marami pa rin ang nabibiktima Oo. dahil kulang sa kaalaman. At saka kulang sa supervision, Supervision yung ng mga mga bata. magulang sa kanilang mga anak. Okay, oo. So Rod, at mga giliw naming tagapakinig, maraming kaso po ng pagkalason sa tahanan at sa iba pang lugar na madali namang maiiwasan kung alam natin ang mga tamang pag-iingat. Maraming bagay na nakalalason ang matatagpuan sa ating mga tahanan at kapaligiran mula sa mga chemical na panlinis, sabi ni Doc kanina, mga pesticides o pamatay ng mga peste sa ating bahay. Yung mismong mga medisina na tinetake natin ay pwede rin palang makalason sa ibang tao kung hindi sila yung dapat uminom nun. At minsan nga, maging pagkain. Well, maiwasan ng mga insidente ng pagkalason kung tatandaan lang natin, lalo na tayong mga nasa wastong gulang ang mga sumusunod. Maging health at safety conscious, basahin natin yung mga product labels at piliin yung mga produktong non-toxic. Itago yung mga chemical na, sabi ni Doc, kung pwede lang i-lock dun sa mga cabinets, tiyaking hindi ito maabot ng mga bata at malayo rin ito sa mga pagkain para hindi mapag-switch yung gamit. Sundin yung mga safety instructions sa paghawak ng mga chemical, kung kailangan nakagwantes kayo para hindi kayo magkaroon ng allergenic reactions sa inyong skin or sa inyong throat or sa paghinga. Huwag din kayong mag-iimbak ng mga chemicals sa mga sisidlang karaniwang ginagamit sa mga pagkain, gaya ng lagyanan ng tubig or soft drinks. At ilagay ang mga ito sa lugar kung saan iniimbak yung pagkain. Huwag po paghaluin, para maiwasan natin yung accidental na poisoning. Magkaroon din ng laging handang first aid kit in case of emergency. Tandaan lang po, huwag kayong basta magpapasuka ng mga pasyente or mga taong experience ng poisoning. Panatilihing malinis yung ating kapaligiran at ugaliin ng paghuhugas ng kamay. So maraming salamat po sa ating bisitang poison prevention expert na walang iba po kundi si Dr. Carissa Paz C. Jokino. Siya po ang head ng National Poison Management and Control Center ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Thank you very much po, Doc. Thank you very much, Thank you din po. Your parting words, Doc, para sa ating mga suking listeners. Ang gusto kong sabihin ay ang pinakamahusay na paraan para masugpo ang problema ng pagkakalason ay ang pag-iwas sa pagkakalason. Maging maingat sa paggamit ng kahit anumang bagay sa ating kapaligiran. At kung may insidenteng pagkakalason sa inyo, ay tumawag lang sa hotline ng Poison Center. Ito ay yung 524-1078. 524-1078. Opo. Thank you very much po, Dr. Carissa, again. Thank you. Maraming salamat po, Doc. Ito yung tanong ni... Meron tayong tanong. Pero actually, nasagot na ni Doc kanina kasi Pero, sabi pa niya... Banggitin mo rin kung sino yung nagtanong, Rod. Yes po, Ma'am Bernie. Si Dong Noel Parco Abardi of Pandacan, Manila. Yung tanong niya rito, Asek Bernie, magandang hapon po at Kuya Rod, good afternoon po sa inyo. Good afternoon din. Tanong ko lang po, nang nalason ako ng tulingan na isda at bilasa daw ang nabili ko. Ayun. Tama ba ang ginawa ko? Kumain ako ng asukal. Sabi ni Mama ni Dr. Wag. kanina. Huwag. Oo, Dalhin ka agad sa doktor. Oo, pero tama 'yon kasi sabi ni Doc, may mga substances dun sa isda na pag hindi na siya fresh ay nagre-react at nagko-convert into something poisonous. Kaya dapat daw ang mga bagong huling isda kung hindi pa maanoy, kailangan i-freeze. I-freeze ka agad para ma-arrest yung conversion na yan into something poisonous. Into lason. Okay. So, thank you very much, si Noel ng Pandacan, Manila.
At mga kasama, narito na po ang 6 na winners of 50 pesos load. Unang winner natin from 077 Real Street, Manuyo, Las Piñas. Okay. Sagot niya, Ma'am Bernie, household cleaner, kerosene, pesticide. Congratulations, Joven Jimenez. Congrats, Joven. Yung pangalawang winner, Ma'am Bernie from Makati City. Okay. Dito lang sa atin Oo, po. malapit Pesticide, lang. household cleaner, silver cleaner. Si Nerissa Abando naman ang Tatlo ating kagad ang sinagot. tatlo kaagad. At ang pangatlo, as a Bernie from Block 4, Lot 4, Sapphire Street, Capital View Subdivision, Bulihan, Malolo City, Bulacan. Ang ating winner si Gemma Ruth Reyes. Ang kanyang sagot, household cleaner, gamot at gaas. Okay. At ang ating pang-apat na winner ay mula naman sa Sitio Bolores, Banawe, Ifugao. Ang layo neto. Kanyang sagot, gaas, gamot. Oh. Panlinis. Panlinis. Bleach yun. Correct. At ang ating pang-apat na winner ay si Israel Lopez. Israel, congrats. Pang-limang winner from Barangay Pantal, Manawag, Pangasinan. Ang kanyang sagot, pesticide, kerosene, muriatic acid. Okay. Tama. Congratulations, Samantha Garan. At ang last winner, pang-anim, from Alfonso Cavite. Sagot niya, Ma'am Bernie, household cleaner, kerosene at pesticide. Okay. Bienvenido Manabat naman yung pang-anim na winner natin. Congratulations sa inyong lahat. At maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa radyo mo sa Nutrisyon. At salamat din po sa inyo mga dear listeners sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/tv. Tune in po kayo lagi sa radyo mo sa Nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. At tandaan mga kasama, dito po sa radyo mo sa Nutrisyon, abay naku, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na